Magandang hapon sa inyo guys. So meron pala tayong i-review ngayon ng motor na alam niyo naman na siguro kasi nasa title na yan. Ito pala ang i-review natin. Pang! It's a Yamaha MT 15 2025. Ay, anong model ko yun? Ewan ko, hindi ko alam anong model yun. Basta yan. Check nyo na lang dito guys. Gusto daw marinig ng may-ari yung tunog ng motor niya. Parinig muna natin guys. Ay! Takot siya eh. What's up yo guys, it's Jake Moto, back at it again with another video. Yes, maligayang pagbabalik sa atin. If you guys are wondering, hindi tayo natuloy sa ating vlogging hobby kasi nagbakasyon tayo, and same time nag-apply tayo ng companies now for our course, which is marine transportation. So today magre-review tayo nitong MT-15 Yamaha. Ito yata yung pinalit sa TFX dati, no? Ito kasi yung motor na to, sa brother ko to. Sikip dito ah. And nung time kasi na naghahanap-hanap kami ng motor na to, kami na kaming pinuntahan na shop. Yamaha Pasig, Taguig. Umabot kami ng Bikutan, Paranaque. Bumisita na rin kami nun sa, I don't know kung yun yung main branch ng Yamaha dito sa Manila, no? Pero kasi meron kaming binisita ni Yamaha, which is sa Mandaluyong, kung saan marami silang display, all types of MT series nila na big bikes andon naka-display, pero wala silang display model ng MT-15. So nahirapan talaga kami umanap ng model para at least lang makita yung itsura niya sa personal, di ba? Kasi syempre kung ikaw ba naman bibili ng motor, hindi naman biro yung cash na ilalabas mo, di ba? So ayun, mag-iikot-ikot lang tayo guys. As you can see, naka-short lang tayo and naka-crocs. Bait ni kuya. Gulat din siya eh. So unang upo dito, mataas siya, no? Kasi itong MT series kasi naked bike to eh.
So yung itsura niya medyo may pagka-sporty and upright at the same time. Pero hindi naman siya sobrang upright na tulad ng adventure bikes ganon, like yung adventure bike na 150 ng Honda na CB150X. Hindi naman siya ganon ka-upright. Pero goods na kasi yung sitting position mo dito is pogi. Yun lang ang masasabi ko. And in terms of technologies, typical 150 bike. Yung clutch niya malambot madali tayong magano dito, downshifting. Masarap mag-rev match. Ayun lambot ng clutch niya Hindi ka mapapagod sa clutch niya Yun yung isang nagustuhan ko dito sa MT. And sa power naman, ang napansin ko sa kanya, ayun maiahan tulad mo siya sa, sabihin natin sa mga bigger bikes, kasi yung power niya nasa mid to high RPM. Ika nga nila, MT comes from the word master of torque. Yan, master of torque. Pero for me, nakakahawak tayo ng mga bigger bikes like 1000cc na pahiram lang naman. Meron tayong 400 sa bahay pero hindi natin nagagamit masyado. Syempre, expect nyo na sa 150cc, hindi naman talaga ganun kalakas sumatak ang motor. Kahit pa sabihin nilang dagdagan mo ng 5 Nm of torque like that, sabihin mo natin nagpalit ka ng sprocket or whatever. As someone na nakakahawak ng mga bigger bikes, for me, it's decent. It has a decent power when it comes to accelerating, overtaking like that. Pero hindi ako agree na empty siya. Sabihin natin empty series. Pero hindi ako agree guys, kasi sa torque, kumbaga ang napapansin ko sa kanya, wala siya sa low RPM which is pag sinabi nating torque, dapat diba nasa low RPM. Pag banat mong ganyan, gusto natin yung feeling na parang tinatapon ka, na parang may galit sa'yo yung motor mo. Ganun yung gusto nating feeling pag sinabi nating torquey. Pero sa akin kasi, ayun yung power niya, lumalabas siya siguro from 5,000 5,000 to 6,000 RPM. Dun lumalabas yung dun mo mararamdaman yung tulin niya. Ay swabe lang siya i-downshift guys. Guys, ang dilim. Ano yan? Kung kailan tayo lumabas, saka naman uulan. So inform ko lang kayo hindi ito yung sobrang technical na review. Ito ay based lang sa kung anong nararamdaman natin pag tayo nakaupo dito. Nga pala hindi ko pa pala na-introduce sa inyo yung mga buttons ng motor na to. Ito dito yung passing. Ayan, passing yan. And ito naman signal light, high and low, and busina. Huwag na natin pindutin kasi nakakahiya naman sa mga kasama natin sa kalsada. Sa leaning naman, good ang leaning niya. And dito naman sa kanan, isang switch lang. Ito lang, kill switch. Wala nang kung ano-anong kaartihan dito sa kanan guys, Talagang kill switch lang Yung kill switch niya, yun na rin yung starter niya. Hindi siya magkaiwalay. Ito, i-drag down mo lang to para mag-start. Kung iniisip nyong mahirap siya isisingit-singit, hindi naman siya ganun kahirap isingit guys. Basta kung sanay na kayong magmotor, lalo na kung itong pang daily nyo, MT, basta magamay nyo siya, magagamay nyo naman siguro siya kasi pang daily nyo naman Hindi naman siya ganun kalapad. Yung side mirror lang guys. Ito kasi aftermarket na to
When it comes to overtaking naman, I can confidently say na hindi ka bibitinin nito sa overtaking. Gusto ko yung tunog ng pipe nito kasi hawig siya sa ano eh, lalo na pag hindi ka nakasakay. Hawig siya sa GSR 1250. Wow, bigatin. Bigatin si kuya mo. Oh, ito subukan natin sa mga singit-singitan Diyan tayo magaling mga Pinoy sa mga singit-singit Tapos, pag nakasagi tayo ng sasakyan, tayo pa yung galit, di ba? Yan tayo Isa rin sa mga ano nito guys, sa mga apps nito, kung akong tatanungin, yung ano niya yung ground clearance niya, kasi hindi ka matatakot bumaba sa mga kanal-kanal kasi mataas yung ground clearance hindi siya sasabit di ba pag sumabit, dalawang problema mo dyan. Pag sumabit kasi siya, problemahin mo yung gas or dent or whatever damage you can get sa pagsabit na yun. And yung pag natumba ka syempre mapapahiya ka masasaktan ka na, mapapahiya ka pa. Ayan guys kanina pa tayo nakapiga sa clutch pero hindi naman siya sumasakit. Tayo papakitaan ko kayo kung paano sumingit gamit tong motor na to. Yun lang, mabagal din. Diba? Basic lang sumingit guys, basta kabisado niyo yung motor. And syempre, sabayan niyo na rin ng konting ingat. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo sasagi at hindi kayo masasagi, Ayan na, kakapote na sila. Paano na tayo nito guys? Ligo na lang ba? Sige, subok tayo ng singit-singit. Wala, ayaw tayo pasingitin. Hindi yata tayo kita ni kuya. Ay, lumalakas ang ulan, shit. Ayan na, U-turn tayo guys, U-turn. Dito walang ulan tas doon sa likod ng lakas. Ang sarap niyang paglaruan malambot kasi yung clutch niya And yung bigat niya, magaan lang naman siya. Tinanggal rin natin yung may nakakabit kasi ditong top box Tinanggal natin para at least close to reality tayo pagdating sa bigat ng bike. Well, magaan lang naman siya. Mas magaan siya iwas-iwas kumpara sa Sniper for me. Ayaw niya sumingit. Bakit? Kasya ka naman dyan. Bakit ayaw mo? Kasya ba tayo doon? Hindi na tayo kasya doon.
Ano to? ASMR. ASMR ng Calcal Pipe MT-15. Sige kuya, banat. Banat kuya. Nag-iingat siya. Baka kasi balasubas tayo eh. Good thing. Uy, musok. Kargado siguro to. Musok ng itim eh. Tulad yan, kasya tayo dyan guys oh. Ayun oh, kasya tayo dyan. Hindi ko lang ipipilit kasi baka biglang kumanan tong ano eh, pick up eh. Mahirap na. Tayo ang magbabayad dyan. May nagugusto na akong tunog sa kanya guys, na pag nag-quick ship ka, yun know, pag nag-ship ka tapos train hotel mo, yung tunog niya, ano yun, nag-backfire ba? Pag train hotel mo, meron siyang tunog na pabang, diba? Pabang. Yung nagustuhan ko sa kanya eh. Ito nyo guys ah. Ay no, trong. Hindi siya tong, meron siyang trong. Yun lang, share ko lang. ASMR. Wow, ang ganda ng sunset oh. Meron pa siyang airplane oh. Para kang nasa edit. Ang dami mong alam. Hindi ka. Ang dami kasi spaghetti wires eh oh. Nahirapan tuloy pumasok yung truck. Grabe oh, anong motor kaya to? Nakabaklas na eh. Pasingit po. Salamat po. Nagulat yung nakabike. Nakapixie pa yata siya. Wala naman preno yun. Wala pala tong center stand guys. Pinakabitan lang to ni brother. Kasi medyo hassle pag, lalo na pag gala ka, syempre kung saan ka magpa-parking. Yan, pinalagyan niya ng center stand. At yung tunog niya guys oh. Yan, ganda ng tunog no. Kapag nasa kalsada yan tapos hindi ikaw ang nakasakay, medyo similar siya sa GS na parang V-twin na tahimik, ganon. Don't forget to like, comment, and syempre subscribe sa ating videos.